Makikita ang mga nilalang na ito sa mga likhang sining, gaya ng mga paintings at mga statues. Kadalasan, pinapakita sila na mayroong mga pakpak at mayroong pambihirang kapangyarihan. Ngayong araw, ating pag-uusapan, totoo kaya ang mga angels? Karaniwan lang nababanggit ang mga anghel sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ang salitang angel ay nanggaling sa Greek word na angelos, which means messenger. Ano nga ba ang katungkulan ng mga anghel? Mababasa sa Isaiah chapter 6 verse 2 to 3. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Ang una nilang katungkulan ay ang bigyan ng kapurihan ang Diyos, ang sumamba sa Diyos nang walang tigil ng paulit-ulit. Yan ang unang katungkulan ng mga anghel. Ang isa pang katungkulan ng mga anghel ay ang magbigay ng mensahe mula sa Diyos patungo sa tao. Gaya nga ng nasusulat sa Genesis chapter 22 verse 11 to 12. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Sa panahong ito, inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac para mapatunayan na siya ay tapat sa Diyos. Pangatlong katungkulan ng mga anghel ay ang protektahan ang mga anak ng Diyos. Gaya nga ng mababasa natin sa awit 91 verse 11 hanggang 12. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ito ang verse na binanggit ni Satanas kay Jesus nung mga araw na tinutokso niya si Jesus. Alam natin ang sagot ng Panginoong Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pero malinaw sa talatang ito na ang katungkulan ng mga anghel ay ang ingatan ang mga anak ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga maraming mga nagpapatotoo na sa panahon ng aksidente, biglang merong mga sumasagip sa kanila, nagliligtas sa kanila ng mga random na tao na hindi naman nila kilala at hindi na nila nakita kailanman. Ayon sa kanila, posible na ang mga nagligtas sa kanila ay anghel mismo. Panghuli na katungkulan ng mga anghel ay ang isagawa ang hatol ng Diyos to carry out God's justice. Mababasa naman natin ito sa Ikalawang Hari, chapter 19, verse 35. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Pinapakita rito na pinarusahan ng Diyos ang kalaban ng Israel, ang Assyria, ang imperyo ng Assyria dahil sa kasamaan nito. Subalit bukod sa mga anghel, itinuturing din ang mga anak ng Diyos ay magiging mga parang mga anghel. Yan ay sinabi ng Panginoong Hesus sa Marcos chapter 12 verse 25. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Ito ay sinabi ng Panginoong Hesus nung minsan ay tinanong siya ng mga pari
kung sino ang mapapangasawa ng isang babae na nagkaroon ng maraming asawa sa lupa. At ang sabi nga ng Panginoong Hesus, pagdating sa langit, wala nang pag-aasawa. Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, pagdating ng muling pagkabuhay, ay magbabago. Mawawala na ang dating katawan na panlupa, papalitan na ng katawang panlangit. Gaya nga ng sinasabi sa Aklat ng Filipos, chapter 3, verse 21. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Ngayong narinig mo ang tungkol sa mga anghel, ano ang iyong saloobin tungkol dito? Iiwan mo ang iyong saloobin sa ating comment section. Ano nga ba ang katangian ng mga anghel? O sa ibang salita, ano nga ba ang hitsura nila? Mababasa natin sa Mateo chapter 28 verse 2 to 3, biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Ang senaryong ito ay naganap nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli mula sa patay. Pumunta ang mga alagad sa kanyang libingan upang tingnan ang kanyang labi. Subalit ang kanilang naabutan doon ay isang bukas na libingan at nakita nila ang isang anghel. Ayon sa description, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Ito ay isa lamang sa mga pagsasalarawan ng isang anghel. Nakakasilaw na parang kidlat ang mukha, puting-puti ang kanyang damit. Nagpapakita ng isang katangian ng mga anghel ng kalinisan, kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Or sa ibang salita, nagpapakita ito na nagre-reflect sa kanila ang kabanalan ng Diyos. Pag nakita mo ang ganitong anghel, talagang mamamangha ka. Sa Isaiah chapter 6 verse 2 naman ay sinasabi, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Kakaiba naman ang anghel na ito. Ang mga anghel na ito ay tinatawag na seraphim. Ang mga seraphim ay nakapalibot sa trono ng Diyos. At sabi nga dito sa description, meron silang 6 na pakpak. Ibig sabihin, meron silang 3 pares ng mga pakpak. Ang 2 nakatakip sa kanilang mga mukha. Ang 2 nakatakip sa paa. At meron pang 2 pakpak na ginagamit nila sa paglipad. Isa pang grupo ng mga anghel ay ang tinatawag na mga kerubim. Mababasa naman ang tungkol sa mga kerubim sa aklat ng Ezekiel, chapter 1, verse 5 to 14. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila ay parang paa ng guya at tila makinang na tanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangang pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Ayon sa mga eksperto, ang mga kerubim ay kagaya ng mga seraphim. Sila ay nakapalipot din sa trono ng Diyos. At tila meron silang espesyal na katungkulan.
Ayon sa description ng talatang ating nabasa, sila ay may 4 na mukha. Sa harap, mukha silang tao na nirerepresenta ang sangkatauhan. Sa kanang tagiliran, mukhang leon, nirerepresenta ang mga wildlife. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro na nirerepresent ang livestock. At mukhang agila sa likuran na nirerepresent naman ang mga nilikhang nasa himpapawid. Kumpara sa mga seraphim, ang mga cherubim ay may 4 na pagpak. Ang tigdalawa nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tigdalawa naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Dahil meron silang 4 na mukha, hindi na nila kailangan pumihit sa anumang direksyong gusto nilang puntahan, sapagkat nakaharap na sila sa lahat ng dako. Ang pinakahuling uri ng anghel ay ang tinatawag na Archangel. Mababasa natin sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ayon pa sa Judas chapter 1 verse 9 or Jude chapter 1 verse 9, kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang nakipagtalo siya sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay, parusahan ka nawa ng Panginoon. Si Archangel Michael ay natatanging klase ng anghel. Siya lamang ang siyang tinuturing na Archangel sa Bible. Bagamat may mga nagsasabi na si Angel Gabriel ay isa ring Archangel, hindi ito nabanggit sa Bible. Sa Biblia, 2 beses lamang binanggit ang salitang Archangel. Laging ito ay patungkol kay Angel Michael. Itinuturing na si Archangel Michael ang siyang pinuno ng mga mandirigmang anghel. Sa katunayan, sa huling panahon or sa end times, siya ang tatalo kay Satanas. Siya ang gagapos kay Satanas. Mababasa sa Pahayag chapter 12 verse 7 and 8 or Revelations chapter 12 verse 7 and 8, pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Pinapakita rito na si Angel Michael ay isang makapangyarihang anghel na siyang nangunguna o pinamumunuan ang mga mandirigmang anghel upang talunin ang kaaway ng Diyos. Walang iba kundi ang Satanas. Bagamat sinabi sa aklat ng Revelation or Pahayag ang salitang dragon, ang tinutukoy dito ay si Satanas. Ngayong narinig mo ang tungkol sa mga anghel, ano ang iyong saloobin tungkol dito? Magiging anghel ba tayo sa langit? Mayroong dalawang side sa usaping ito. May mga nagsasabi na tayo ay magiging mga anghel, at meron din naman nagsasabi na tayo ay hindi magiging mga anghel. Tayo ay mananatiling mga tao na binigyan ng glorified body. Tara, pag-usapan natin. Unahin na natin ang view na ang mga tao ay hindi magiging anghel, dahil ang mga anghel ay ibang klase ng mga nilalang, at ang mga tao ay ibang klase rin ng mga nilalang. Kung paanong ang aso ay iba sa kabayo. Ayon sa view na ito, ang mga tao ay nilikha na mas mababa kaysa mga anghel. Mas mababa ang ating ranggo. Ang basihan ay ang Aklat ng Awit 8:4-5 or Psalms 8 verse 4-5. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa mga anghel ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. So ayon sa view na ito,
ang tao ay iba sa mga anghel sapagkat ang mga anghel ay mas mataas sa mga tao pagdating sa ranggo o pagdating sa rank. Isa pang basihan ng view na ito ay matatagpuan naman sa Job 38, 6-7 or Job chapter 38 verse 6 to 7. Sabi dito, sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bito ay nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Ayon sa talatang ito, ang mga anghel ay naroon na sa paglikha pa lang. At the moment of creation, nandun ang mga angels nagse-celebrate habang gumagawa ang Diyos. So sa madaling salita, kahit sa origin pa lang, lamang na ang mga angel. So sino ang mga anghel? Sila ay ang mga spiritual beings na nilikha ng Diyos bago pa man ang creation, ayon sa talatang ating nabasa. Samantalang ang mga tao naman ay nilikhang pisikal mula sa lupa at tayo ay nilikha sa bandang huli ng creation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang view na ang mga tao pagdating sa langit ay magiging kagaya ng mga anghel. Ang unang basahan natin ay matatagpuan sa Mateo 22:30 or Matthew chapter 22 verse 30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So ang Panginoong Jesus ay nagsabi na ang mga mananampalataya ay parang magiging mga anghel. Subalit ayon naman sa pagkakaunawa ng iba, ang tinutukoy sa verse na ito ay ang tungkol sa pag-aasawa. Apparently sa heaven, ang mga angels hindi na nag-aasawa. At ganoon din ang mga tao. Pagdating sa langit, hindi na rin tayo mag-aasawa kagaya ng mga anghel. Ayon din sa Daniel chapter 12 verse 3 or Daniel 12:3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ayon kay Prophet Daniel, ang mga umaakay ng maraming tao para sa katuwiran ay magiging tila mga bituin magpakailanman, forever. Sa Biblia, pag binanggit ang salitang bituin, lagi itong inire-relate sa mga angels sapagkat ang mga angels ay mga tala. Kaya nga 'di ba si Satan ay tala sa umaga. Isa siyang angel. So laging kino-correlate ang mga stars sa mga angels. So kapag babasihan natin ito, ang mga umaakay sa karamihan sa karunungan ay magiging mga angels. Ayon pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3 or unang Korinto sa 6:3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ayon kay Apostol Pablo, tayo mismo, mga mananampalataya mismo, ay hahatol sa mga anghel. Paano nangyari na ang isang tao na mas mababa ang ranggo sa mga anghel ay hahatol sa mga anghel? Ang tinutukoy dito ay ang mga anghel na tumiwalag sa Diyos. Mga anghel na sumama kay Lucifer nung siya ay magrebelde sa Panginoong Diyos. Hahatulan ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano ang mga anghel, ang mga fallen angels. Isa pang interesting na verse ay matatagpuan sa Pahayag chapter 22 verse 8 to 9 or Revelation chapter 22 verse 8 to 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, "Huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." Si Apostle John na sumulat ng Revelation, nag-attempt siya na sambahin ang angel na nagpakita sa kanya ng vision ng mangyayari sa hinaharap. So balit tumanggi yung angel. Sabi ng angel, "Ako ay alipin din katulad mo, kagaya ng mga propeta at kagaya ng iba pang mananampalataya na nauna kay John." Sa madaling salita, pagdating sa heaven, ang mga angel, mga mananampalataya ay pare-parehong mga lingkod, pare-parehong mga alipin ng Diyos. Kaya nga tumanggi siya na sambahin ni Apostle John sapagkat ang Diyos lamang ang dapat na sambahin. So ano sa iyong tingin? Ano ang masasabi mo? Tayo ba
ay iba sa mga anghel pagdating sa langit? O tayo ay magiging katulad ng mga anghel sa langit? Gusto kong iiwan sa iyo ang isang verse mula sa unang Juan 3:2 or 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ang ultimate goal ng ating pananampalataya ay ang maging kawangis ni Kristo, ay ang maging katulad ni Kristo. Hindi lamang sa panglabas na kanyuan, kundi maging sa ating pamumuhay. Sa pananalita, sa pag-iisip, sa lahat ng aspeto ay maging kagaya tayo ni Kristo. Ikaw, excited ka ba sa heaven? Excited ka ba na makapunta sa langit? Punong-puno ka na ba sa problema dito sa lupa? Well, pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang buhay na naghihintay sa iyo. Ito ay masaganang inaalok sa atin ng Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Kung isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ito ang may papayo ko sa iyo. Pumunta ka sa iyong silid o sa isang lugar na pribado na ikaw lang at ang Panginoong Diyos. Manalangin ka. Sabi mo sa panalangin, Panginoong Hesus, kailangan ko ang kaligtasan mo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. At pagkatapos niyan, hindi nagtatapos doon sa panalangin. Maghanap ka ng kongregasyon, maghanap ka ng church na makakatulong para lumago ka spiritually. Hanapin mo ang Assemblies of God ng mga churches. Maraming mga churches ang Assemblies of God, libo-libo ang churches sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa ay mayroong Assemblies of God churches. Nare-recommenda ko ang Assemblies of God Church, Assemblies of God Congregation, kasi doon ako lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. At yun din ang inare-recommenda ko sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoon sa panalangin at pagkatapos noon maghanap ka ng iglesia mula sa Assemblies of God. Thank you for watching. Kung gusto mong suportahan ang aking account o ang aking channel, pumunta ka lang sa description at doon makikita mo kung paano mo ako masusuportahan. Pwede mo akong padalhan through GCash or PayPal. Makikita mo ang link sa aking description. Thank you for watching. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. And please don't forget to like and subscribe my videos. God bless you all.